Puri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise the Lord. And I want to give mga minamahal ko, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Naalala mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang pagbibigay ng pagpupuri, mga minamahal sa ating pong beloved pastor, mga minamahal ko, glory to Jesus, hallelujah. Inaalala ka mga minamahal, mga turot aral, mga minamahal. And also to our beloved and our assistant pastor, Lynn Salmeda, our beloved Mama Dear, praise God, hallelujah. And to all of you, my beloved brethren, praise God. And also, I want to greet also the beloved Almeida family. We love you so much po. Puri nating pinakamamahal na Panginoon, praise God. And to all that are watching our webcast for today, and to all of you, my beloved brethren, pleasant afternoon to each and everyone. Praise God, hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. I'm so blessed today, mga minamahal ko, that I will be giving my testimony to you, praise God, hallelujah. By the grace of our loving God, praise the Lord, glory to God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, before I came to know the Lord in this ministry, my beloved brethren, praise God, hallelujah, hikaos ang aming buhay, mga minamahal. We are so poor, my beloved brethren, to the point that we cannot even afford to buy food, my beloved brethren, praise God. That's why, mga minamahal ko, hallelujah, natuto po ako, mga minamahal ko, na sa dako ng Baguio City, mga minamahal ko, na natuto po akong magnakaw, mga minamahal. Yan pong aming pong kinabuhay sa aking pong kabataan, mga minamahal ko. Praise God. I was only 13 years old, my beloved brethren. Praise God. When the Lord called me to be in this ministry, my beloved brethren. Praise God. Hallelujah. Isa akong kabataan dyan sa dako ng Baguio City na salot ng lipunan, mga minamahal. Nagbubukas kami ng mga sasakyan, mga minamahal. Pumpasok kami sa mga tindahan, mga minamahal. Dinudukutan namin, mga minamahal ko, yung mga namambili po dyan, mga minamahal. Ngunit salamat sa Diyos, mga minamahal. Dahil ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Praise God. And the time passed by, my beloved brethren, praise God. I serve the Lord, my beloved brethren, praise God, hallelujah. Dito na po ako nagkaroon, mga minamahal ko, praise God, ng aking pong makakasama sa aking pong buhay, mga minamahal ko, praise God. In the young age, my beloved brethren, we get into marriage, mga minamahal, praise God, hallelujah. And mayroon po kaming dalawang anak, mga minamahal ko. I want to testify this, my beloved brethren. As a young adult, mga minamahal ko, we get into marriage, praise God. We don't know how to feed my family, mga minamahal ko. My wife, mga minamahal, hasn't finished college, mga minamahal, even though she stepped into college, my beloved brethren. At wala po kaming parehong natapos, mga minamahal. Araw-araw, mga minamahal, iniisip namin, paano namin pakakainin ang aming mga minamahal na mga anak, mga minamahal. Praise God. Ngunit totoo ang itinuro ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wala kami ginawa, mga minamahal, kundi ang paglingkuran ang mahal na Panginoon. Pinagpala po kami ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dati nangarap lamang po kami, mga minamahal ko, praise God. Ang aking tanong sa aking sarili, mga minamahal ko, paano ko mapagtatapos ang aking mga anak sa aking kalalagayan, mga minamahal. Isa po kong taxi driver, mga minamahal ko. Napakababa ng kinikita ko, mga minamahal. Hindi pa halos magkasya sa aming kakainin sa bawat araw, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, dumating ang araw, mga minamahal, habang kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord brought me to Canada, my beloved brethren. Nahimalang kaparaanan ng ating dakilang Diyos. Wala pa akong natapos, mga minamahal. Ni pera, ni pananalapi, ay wala pa ako, mga minamahal. Ang pagtungo ko roon, mga minamahal, isang himalang kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, pinagpala ko ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko, for 14 years or almost 15 years, mga minamahal. Na sa ibang bansa po ako, mga minamahal. Ang aking pag-uwi sa ako ng Pilipinas, mga minamahal, isang napakalaking pagpapala sa akin. Makapiling ko po kayo, mga minamahal ko, sa anniversary nito. Kaya, happy 50th your church anniversary. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You know, my beloved brethren, praise God. I want to testify this also, that for 20 years, my beloved brethren, praise God, I brought the gospel to my mother, my beloved brethren, who is suffering from severe diabetes. And along with that, my beloved brethren, she has hypertension and depression, mga minamahal ko, praise God. She's taking 8 medications a day to be able to survive. Yan po ang kinakain ko ng aking pong beloved mama, mga minamahal ko. 8 pills a day. And some of them, depending on the dosage requirements, my beloved brethren, 3 o 2 ang kanya pong tinitake, mga minamahal ko, na mga gamot, mga minamahal ko. Purihin natin mahal na Panginoon. But then when she received water baptism, mga minamahal, for 20 years I brought her the gospel.
mga minamahal ko. But then, when the time come, my beloved brethren, na siya tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling siyang lubusan ng ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung kanya pong dalawang paa, she couldn't feel her feet, my beloved brethren, on the ground. That was, she's telling me, mga minamahal ko, na kahit every Monday, mga minamahal ko, she's in the hospital for her check-up, mga minamahal. Kahit paluin yan, kaskasin yan, mga minamahal ko, ano man ang gawin sa kanya pong mga paa, hindi pa niya ito maramdaman, mga minamahal ko. Ngunit, after baptism, mga minamahal ko, pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Ngayon, kasama ko po siya, mga minamahal ko, Ikaw, Diyos. when she Hallelujah. went to Canada, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, she brought like 6 months supply of pills, mga minamahal ko. So isipin po ninyo, mga minamahal, for 6 months supply, 8 pills, 8 kinds of pills, my beloved brethren, and she will take that, mga minamahal ko, 2 or 3 times a day, mga minamahal ko. Sisipin po ninyo, isang bag po ang dala niya, mga minamahal ko. But after water baptism, mga minamahal, tinapon po niya yung gamot dahil ang kagalingan ibinigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. And then, mga minamahal ko, that was year 2000, my beloved brethren, when my wife is about to give birth, my beloved brethren, to our youngest, mga minamahal. We spent like, I believe, almost like 5 nights and 5 days already in the hospital, my beloved brethren. And the doctor says, mga minamahal ko, praise God, that time that we were like, pumutok na po yung kanya pong panubigan, mga minamahal ko. So she went to dry labor, my beloved brethren. Hallelujah, hallelujah. At talaga nag-dry labor na po siya for how many days, mga minamahal. At ayaw na pong bumaba yung aking pong mahal na anak, mga minamahal. At ayaw po niyang lumabas, mga minamahal. At naghirap na po yung aking pong mahal na asawa. And she suffered a lot, mga minamahal ko, for the delivery of our youngest daughter, mga minamahal ko. And the doctor says, mga minamahal, I do have an operation for an hour, and after that, you'll be next. Yun pang sabi niya sa amin, mga minamahal ko. Wala po kaming pera, mga minamahal ko, for C-section. And so what I did, my beloved brethren, once again, I believe, and I stood up, my beloved, and stepped on my faith, mga minamahal ko, sa turo ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. I went, my beloved brethren, in the washroom at the time, mga minamahal, praise God. Itinaas ko po ang aking mga kamay. Minsan pa akong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang turo ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, sa oras sa kagipitan, tatawag ka sa Diyos. Mga minamahal, makikinig ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, wala akong ibang ginawa, mga minamahal, kundi tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. And as I was saying my prayer, my beloved brethren, hinahanap na po ako ng doktor. Hindi pa po natatapos yung aking pong prayer, mga minamahal ko, na the doctor is like looking for me in the hallway, my beloved brethren, and asking for me, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. At dahil nanganak na po ang aking pong mahal na asawa, mga minamahal ko, at normal, mga minamahal ko, wala pong operasyong naganap, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. But then, my beloved brethren, the doctor is telling me that I need to find at least 4 bags of blood, mga minamahal. Dahil sa condition po of my beloved wife, my beloved brethren, that she loses too much blood in her labor, mga minamahal ko, sa kanya pong paglilabor, mga minamahal. Kaya kinakailangan ko pong maghanap ng donor to secure at least 4 bags of blood for the blood transfusion, mga minamahal. At first, my beloved brethren, I was insisting that I cannot. Ayaw kong pumayag, mga minamahal. But then the doctors told me, mga minamahal ko, na sabi nila, if your wife will not even undergo blood transfusion, mga minasabi ng doktora, mga minamahal ko, masisira ang kanyang ulo. That's first. And secondly, sabi niya, there will be a lot of complications first in her heart and all the internal organs since she doesn't have a lot of blood and enough blood in her body. So, maraming komplikasyon na magaganap, mga minamahal ko. At isa ang sinabi niya sa akin, and after 1 month, you will be in this hospital asking for medical help because of your wife's condition. So, severe ang condition ng aking pumahal na asawa, mga minamahal ko. But then, totoo ang turo ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagamat ako'y naghanap, mga minamahal ko, but I couldn't find any help. That's why I went home and asked my parents, mga minamahal ko, I know what should we do about the situation? And they told me, huwag mong kalimutan, always remember that our God we serve is a God of miracles. Yan ang sabi nila sa akin, mga minamahal ko. And once again, mga minamahal, tumayo kami sa pananampalataya. Mga minamahal, inilabas mo sa amin siya, tudok. Tinabas po namin siya, mga minamahal ko, sa hospital. Bagamat talagang galit na galit po ang mga minamahal sa pong doktora sa dako ng Baguio General Hospital. Ang sabi niya, babalik ka rito, Mr. Garcia, after 1 month. And you will be asking for more medical help, mga minamahal. Mga
mga minamahal, wala pong nangyayari, mga minamahal ko, na ganyan, sapagkat 25 years old na po ang aking pong bunsong anak, mga minamahal. Malusog na malusog ang aking pong mahal na asawa, mga glory to minamahal. God. Ang sakit sa puso na sinasabi ng doktor, mga minamahal, hindi po nangyari. Ang pagkabaliw, mga minamahal, sinasabi niya, hindi po nangyayari. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat totoong Diyos na ating pinaglingkuran, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise God, hallelujah. We were in Canada, my beloved brethren, at the time, mga minamahal ko, na we need to travel, my beloved brethren, at least 10 hours before we can attend the church, mga minamahal. Yan po ang sakripisyo po, mga minamahal ko, na ginagawa po namin noon, mga minamahal. That was year 2010, my beloved brethren. So what we need to drive at least like 10 hours. And one time, my beloved brethren, praise God, ang tadaanan mo doon sa Canada, you have to travel, my beloved brethren, like hours, mga minamahal ko, at dadaanan mo ay puro gubat, mga minamahal. And we know, mga minamahal ko, ang Canada, mga minamahal ko, dahil sa kagubatan, marami pong wild, mga minamahal ko. Wilderness po yan, mga minamahal ko. There are a lot of wild, my beloved brethren, in the highway, mga minamahal, especially at night, mga minamahal ko. And we are driving at night, mga minamahal ko, to the church, my beloved brethren. And one time, mga minamahal ko, sa mga buhay na patotoo, mga minamahal ko, na sila nakabangga ng mga wild animals sa daan, mga minamahal ko, hindi po kami nakaligtas, mga minamahal. Alam niyo, we were traveling like 110, 120, my beloved brethren, and sometimes 130, depending on the road condition, my beloved brethren. And that kind of speed, mga minamahal ko, kapag nagkamali ka, mga minamahal ko, disgrasya ang abutin mo. Mga minamahal, totoo nga, mga minamahal, tumawid ang isang bus sa aming harapan, mga minamahal ko, that was 5:30 in the morning, at pagod na po kami, mga minamahal ko, at tunay na head-on, mga minamahal, tinamaan po namin wild animal, mga minamahal, mga airbag, mga minamahal ko, sumabog po lahat yan, and total wreck ang aking move van, mga minamahal ko. Ngunit purihin ang Diyos, mga minamahal ko, sapagkat anim po kami nakasakay, mga minamahal. Ni galos wala po kami, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And lahat po, mga minamahal ko, and the rescue, mga minamahal ko, came to us and they said, how could you survive that crash? Sabi nila, mga minamahal. Paano kayo makakaligtas sa pagkakabangga ninyo? Sa mga lahat ng nabangga rito, maraming namamatay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung tinigilan po ng aming sasakyan, that was dawn, my beloved brethren, mga minamahal ko. Nung lumiwanag na po, mga minamahal ko, eksakto lamang po yung aking po sasakyan sa gilid ng bangin. Gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anim po kami nakasakay, mga minamahal. Anim po kami narito ngayon. Kami lahat iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. And I want to also testify, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, nung araw, mga minamahal ko, sa kabagan ng ating dakilang Diyos, tinawag po akong mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, nag-volunteer po ako sa Dakon Pastoral House, sa Dakon ng Baguio City. And one time, my beloved brethren, we were, mga minamahal ko, asked to help, mga minamahal ko, sa ating pong Bangar outreach, mga minamahal, upang tambakan po namin yung ating pong chapel po doon. So we traveled at night, mga minamahal. Alam niyo, as we were traveling, mga minamahal ko, dyan po sa dako ng Balawan, sa mga tagarihan po sa Balawan, alam po rin yung anyo pong highway dyan, napakadilim sa gabi, at alam po natin yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, as we were driving, mga minamahal, nakita ko po sa aking harapan na meron pong aandap-andap na ilaw, mga minamahal. At dahil nagkikwentuhan po kami, mga minamahal ko, ng ating pong beloved workers, mga minamahal ko, tuloy-tuloy po lang po yung aking pong pagmamaneho. At sa aking pong pagmamaneho, mga minamahal ko, aandap-andap yung ilaw sa aking harapan. Yun pala, mga minamahal, ay umiikot na po pala itong kotse, mga minamahal ko. And I don't know how many times that this car, my beloved brother, towards me, is spinning, mga minamahal ko. At tunay nga po, mga minamahal, makita po namin siya, mga minamahal, na talagang siya'y palapit na umiikot sa amin, mga wala po kami sa nambit ko, hindi ang katagang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. And we shouted 3 times, hallelujah, praise the Lord, my beloved brethren. Alam niyo, bilang patunay, mga minamahal, yung aking pong truck na minamaneho, mga minamahal, gas-gas po yan mula nguso hanggang likuran, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nung mga tao roon, sabi sa amin, mga minamahal, lumabas po sila, yung aming pong katapat ay pulinarya, mga minamahal. Ang sabi sa amin, Sir, ilan po ang patay sa inyo? Ang sabi ko po, wala po, buhay po kami lahat sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maging, mga minamahal, kung involved sa aksidente, mga minamahal, lahat po kami na nakasakay sa truck, 5 po kami, mga minamahal, tumakbo po kami, mga minamahal, sa bumangga po sa amin. Dahil ang inaalala po namin, mga minamahal, grabe yung kanila pong pag-damage, mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos natin pinaglilikuran. Maging sila man ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And one time, my beloved brethren, praise God,
araw-araw po kami, weekly, my beloved brethren, our routine, mga minamahal. 3 Bible studies po ang aming pong ang aming pong pinupuntahan, mga minamahal ko. At sa dako ng Baguio City, mga pinagpala po tayo sapagkat, mga minamahal ko, napakalawak ng gawain din ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, akyat po kami ng bundok sa Ambuklaw, mga minamahal ko. That is every Thursday, mga minamahal. And every Saturday, nasa Pilex Mines po kami. At every Saturday night, mga minamahal ko, babiyahe na po kami papunta pong Bigan, mga minamahal. Binabaybay po namin ang mga kalsada na yan, mga minamahal ko. So, dumating ang time, mga minamahal ko, because ginagawa po namin yan weekly, mga minamahal. At dumating na po yung mga buwan, mga minamahal ko, na talagang sa aming physical na pagkatawan, napapagod na po kami, mga minamahal. Ang iyong panglingkod, mga minamahal, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal. Ako'y nagmamaneho para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, one time, nagaling po kami sa ating pong Sunday service dyan po sa dako ng Bigan, mga minamahal. At pauwi na po kami ng Baguio City, mga minamahal. Alam niyo po, ang last ko pong nakita, mga minamahal, nakaratula sa sobrang pagod, ay yung Welcome Sudipan. Yan na po yan, yung arko po dyan sa Sudipan, mga minamahal. Hindi ko na po alam ang nangyari, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nakatulog po ako sa madalit sabi. Mga minamahal ko, pinagmamaneho pa uwi ng Baguio City, mga minamahal. 21 po kami. Dala ko po ang ating mga beloved choir members, mga beloved workers, mga minamahal. Dala po namin ang ating pong mga instrumento, mga minamahal, para sa gawain ng ating dakilang Diyos. Nakatulog po ako. Isipin po ninyo, mga minamahal. Paggising ko po, mga minamahal, ang sabi nung karatula, welcome, Baknutan, La Union. Kung gaano po kalayo, mga minamahal ko, yung aking pong natulugan, ganun kami iningatan ng ating dakilang Diyos. At hindi nagtapos doon, mga minamahal ko, dahil nagpahinga po kami sa dako ng San Fernando, La Union before po kami umakyat, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dyan po sa dako ng Burgos, hindi ko po matandaan, mga minamahal. Ang natandaan ko ay 2 kurbada o 3 kurbada lamang po, mga minamahal ko. And then, may tumapik sa akin, sabi niya, Brother Rod, hindi ba yan yung pastoral house, yung waiting shed na po ng ating pong pastoral house dyan po sa dako ng Irisan, mga minamahal. Alam niyo, inakyat ko po siya, and after that, mga minamahal, nakatulog na po ako. Ginising na po ako ng umaga. Isipin po ninyo, mga minamahal, kung gaano mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. That was 2000, I believe, 2002 or 2003, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal ko, naalala ko paano iningatan ako ng ating dakilang Diyos para sa araw na ito, mga payag ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon, ng Diyos na ating pinaglilikuran, mga minamahal, totoo at buhay. Mga minamahal ko, sabi niya siya ay totoo, mga minamahal, noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At nais ko po itong dagdagan, mga minamahal ko, dahil napakaraming pagkapalang ating dakilang Diyos sa akin, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo, mga minamahal, bumalik po ko sa aking patuto sa dako ng Canada, mga minamahal. Dahil ako po'y napunta po roon, mga minamahal ko, na sinabi ko kanina, mga minamahal ko, wala po ako. Ni pinag-aralan ay wala ako. Actually, mga minamahal, binura ko ang isipan ko sa pagtungo sa bansang Puyan, mga minamahal. Bagamat meron po kami kamag-anak sa dako ng Amerika, mga minamahal ko. And I personally sent a letter for them, my beloved brethren, if they could help me at least, my beloved brethren, to go abroad, mga minamahal ko, for my family. But then, mga minamahal ko, praise God, hallelujah. Bigo po ako, mga minamahal. Dumating yung time, mga minamahal ko, na sinabi ko, nanalangin po ako sa ating dakilang Diyos. Within the bottom of my heart, na sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo po, mahal na Panginoon, nabigyan mo ako ng magandang trabaho para sa kinabukasan ng aking mga anak. Pero isa po ang aking hinihilig sa iyo, mahal na Panginoon, na hindi ko po maiwanan ang aking paglilingkod sa iyo, aking mahal na Panginoon. Yun po yung aking panalangin, mga minamahal. One time, mga minamahal, meron po akong interview, mga minamahal. Bumagsak po ako, mga minamahal, sa first interview. Kaya ang sabi ko, hindi kalooban ng Diyos na umalis ako ng bansa. Dahil sa kabagan ng mahal na Panginoon, ginagamit na po ako bilang mga awit po sa upasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. But then, mga minamahal ko, since my brother is in Canada, mga minamahal ko, and he told me at least to try again, mga minamahal ko, for the second time. And then I tried again, mga minamahal ko. Alam niyo, pumasa ako, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, haba ako nag-apply, wala po akong natapos, mga minamahal. Is mag-secure ng aking mga papeles, mga minamahal ko, ay wala po ako, mga minamahal ko, mapagkukunan. Ngunit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sapagkat kahit makatabi ko lang, makatabi ko sa bus, makatabi ko, mga sa agency, ang sabi sa akin, huwag kang mag-alala, hindi po kami magkilala, o ano man yung kailangan mo, ako nang bahalang magpro-provide, maging ang iyong training, sabi ng isa kong nakatabi, mga minamahal, maging ang iyong training, ako nang bahalang makikiusap. Kaya sa madalit sabi, mga minamahal, kahit wala akong pera, mga minamahal ko, na ako'y nag-apply patungo sa bansang yon, mga minamahal, nakarating ako dahil totoo ang Diyos na gumagamit ng tao, mga minamahal, para sa kanyang mga minamahal anak. Hanggang dito lamang ang lahat, nakapuriya pa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.